Hindi ko kailanman inakala na magiging ganito ako. Isang katulong, hindi lang sa gawaing bahay, kundi pati sa pagpuno sa pagkukulang ng isang pagsasama na matagal nang malamig. Sabi nila, ang magnanakaw ay iyong kumukuha ng gamit. Pero ano ang tawag sa akin? Ninakaw ko ang tanging pag-asa ng babaeng nagtiwala sa akin. Ninakaw ko ang lalaking akala ko ay akin, pero hindi kailanman naging akin. Ngayon, habang hinihintay ko ang pagdating ng batang ito sa mundong puno ng galit sa akin, isa lang ang tanong na hindi ko matakasan. Kung ang pag-ibig ba ay nagsimula sa luha ng iba, karapat-dapat ba itong tawaging pag-ibig o isa lang itong sumpa na kailangan naming bayaran habang buhay? Kung maibabalik ko lang ang oras doon pa lang sa tapat ng malaking gate ng mansion na yon, tumalikod na ako. Dapat, nung unang beses na naramdaman ko ang lamig ng marmol sa talampakan ko, nakinig na ako sa kaba ng dibdib ko. Pero anong alam ng isang probinsyanang tulad ko na ang tanging baon lang ay pangarap na maiyahon ang pamilya sa Quezon. Ang akala ko noon, ang pinakamapanganib na bagay sa Maynila ay ang mawalan ng pera. Hindi ko alam na mas nakakatakot pala ang mawala ang sarili mo sa isang taong hindi mo naman dapat pagmamay-ari. Pagpasok ko pa lang sa mansyon ng mga Almonte, ramdam ko na ang bigat. Hindi yung bigat ng trabaho dahil sanay ako sa hirap, kundi yung bigat ng katahimikan. Napakalaki ng bahay, pero parang walang humihinga. Alam nyo yung amoy ng mamahaling wax sa sahig at yung bango ng mga imported na bulaklak sa florera? Ganun ang amoy doon, pero parang amoy ospital din na ewan. Malinis, maayos, pero walang init. Sabi ni Kuya Nanding, yung driver na nagpasok sa akin, swerte raw ako dahil mabait si Sir Vino at si Ma'am Graciela. Sikat na pamilya, mayaman, nirerespeto. Pero sa unang linggo ko pa lang, napansin ko na agad yung mga bitak na hindi nakikita sa mga litrato nila sa dyaryo. Si Ma'am Graciela, palaging nakasuit, laging nagmamadali. Ang boses niya, parang talim ng kutsilyo, mabilis, matalim, at diretso sa punto. Kapag naglalakad siya sa hallway, yung tunog ng takong niya, tok tok tok, parang bawat hakbang ay may hinahabol na oras. Bihira siyang ngumiti sa akin o kahit kay Sir Vino. Ang tingin niya sa akin, hindi bilang tao, kundi bilang isa pang gamit sa bahay na dapat gumagana ng maayos. Flora, make sure the guest room is dust-free. Ayoko ng kahit anong dumi, naintindihan mo? Yan lang ang madalas niyang sabihin. Hindi ko alam kung malungkot ba siya o pagod lang talaga sa pagiging abogado. Pero minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa salamin. Hinahaplos ang sariling tiyan nang may kasamang buntong hininga na parang may malalim na kulang. Ngayon ko lang naintindihan. Yung kulang na yun pala ang magiging butas kung saan ako papasok. At si Sir Vino ang kabaligtaran niya. Naalala ko pa nung unang gabi na kaming dalawa lang ang gising sa bahay. Lampas 12:00 na ng gabi, kakarating lang niya galing sa opisina. Akala ko, tulog na silang lahat, kaya lumabas ako ng kusina para uminom ng tubig. Doon ko siya nakita sa sala, nakaupo sa dilim, ang tanging ilaw lang ay yung galing sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung bakit hindi ako agad umalis. Siguro dahil sa 3 bagay na napansin ko sa kanya nung sandaling yon. Una, yung paraan ng pagluwag niya ng kurbata na parang nasasakal siya sa sarili niyang buhay. Pangalawa, yung suot niyang relo na kulay pilak, mamahalin. Pero panay ang tingin niya rito na parang ayaw na niyang tumakbo ang oras. At pangatlo, yung mga mata niya. Hindi sila matapang, pagod sila. Isang pagod na hindi kayang makuha ng tulog. Flora, bakit gising ka pa? Tanong niya. Mababa lang ang boses niya, hindi nanggugulat. Uminom lang po ng tubig, sir. Pasensya na po. Sagot ko, nakayuko. Huwag kang humingi ng paumanhin. Bahay mo rin ito ngayon, sabi niya sabay sandal sa sofa.
Malamig ba sa kwarto mo? Pwede nating ipaayos yung aircon kung hindi ka komportable. Nagulat ako. Sa tanang buhay ko, walang amo na nagtanong kung komportable ba ako. Sa kanila, basta may matulugan ako, sapat na. Pero si Servino, tiningnan niya ako. Hindi bilang katulong, kundi bilang tao. Okay lang po, sir. Sanay naman po ako sa init sa probinsya. Pilit kong biro. Ngumiti siya ng bahagya. Isang maliit na ngiti na hindi umabot sa mga mata niya, pero naramdaman ko sa dibdib ko. Sana lahat tayo, kasing simple lang niya ng kailangan para maging okay. Tumayo siya at lumapit sa akin. Naamoy ko ang halimuyak niya. Amoy mamahaling tabako na hinaluan ng mint. Hindi masakit sa ilong, nakakalasing na ewan. Habang dumadaan siya sa tabi ko, saglit na tumigil ang mundo ko. Ang liit ko sa tabi niya. Pero pakiramdam ko, nung sandaling yun, kami lang ang totoong tao sa loob ng malaking mansyon na yon na puro bato at salamin. Nung gabing yon, hindi ako agad nakatulog. Nakatingin lang ako sa kisameme ng maliit kong kwarto sa likod. Bakit ganon? Ang yaman-yaman nila. Pero parang mas masaya pa kami sa dampa namin sa Quezon kahit asin lang ang ulam. Parang ang lawak ng distansya sa pagitan ni Servino at Ma'am Graciela kahit magkatabi sila sa higaan. Hindi ko alam na nung gabing yon, nagsimula na palang gumapang ang isang damdamin na dapat sana ay pinatay ko na agad. Isang pakiramdam na akala ko ay awa lang. Kasi sino ba naman ang hindi maaawa sa taong may lahat ng bagay sa mundo pero parang walang kahit anong rason para ngumiti. Lumipas ang mga linggo. Naging gawi ko na ang paghihintay sa kanya sa gabi. Hindi ko sinasadya o baka niloloko ko lang ang sarili ko. Maglilinis ako sa kusina hanggang hating gabi. Mag-aabang ng tunog ng sasakyan niya sa labas. At sa tuwing darating siya, palaging may maikling usapan. Kumain ka na, sir? Hindi pa, Flora. Pwede mo ba akong gawan ng kape? Yung matapang. Habang tinitimplahan ko siya ng kape, nararamdaman ko ang paningin niya sa likod ko. Hindi bastos, pero mabigat. Isang gabi, habang inaabot ko ang tasa sa kanya, nagkadikit ang mga daliri namin. Mabilis lang, parang kuryenteng dumaan. Dapat binawi ko agad ang kamay ko. Dapat nagsorry ako at tumakbo pabalik sa kwarto ko. Pero hindi ko ginawa. Nanatili ang kamay ko sa ilalim ng tasa at nanatili ang mga daliri niya sa ibabaw ng sa akin. Tiningnan niya ako, diretso sa mga mata. Doon ko nakita ang isang bagay na nagpatibok sa puso ko nang sobrang bilis na akala ko ay lalabas na ito sa dibdib ko. Gutom. Hindi gutom sa pagkain, kundi gutom sa pagmamahal, gutom sa atensyon. At sa sandaling yon, kahit alam kong kasalanan, kahit alam kong ang katapat nito ay ang pagkasira ng lahat, isang bahagi ng puso ko ang gustong magpakain sa gutom na yon. Flora, tawag niya sa pangalan ko. Ang lambot ng pagkakasabi niya, parang isang dalangin na matagal nang hindi naririnig. Hindi ako nakapagsalita. Nakatitig lang ako sa kanya, habang ang kape sa pagitan namin ay unti-unting lumalamig. Pero ang hangin sa paligid namin ay nagsisimula ng mag-apoy. Biglang may narinig kaming tunog ng yapak mula sa taas. Ang tunog ng takong ni Ma'am Graciela. Agad kong binawi ang kamay ko. Muntik nang matapon ng kape. Ang puso ko parang gustong tumalon sa lalamunan ko sa takot. Vino, Vino, gising ka pa pala. Boses ni Ma'am Graciela mula sa itaas ng hagdan. Malamig, matalas. Tumingin sa akin si Sir Vino bago sumagot sa asawa niya. Isang tingin na punong-puno ng babala at pakiusap. Oo, katatapos lang ng trabaho. Sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Doon ko napagtanto. Hindi na ito simpleng trabaho lang. Pumasok na ako sa isang laro na wala akong pag-asang manalo. At ang pinakanakakatakot na bahagi, hindi ko na gustong lumabas. Sinasabi ko sa inyo, ang kasalanan, hindi yan parang kidlat na bigla na lang tatama sa'yo mula sa langit. Hindi siya parang aksidente sa kalsada
na magugulat ka na lang. Ang totoo niyan, ang pagkakasala ay parang anay, mabagal, tahimik, unti-unting kinakain ang pundasyon mo hanggang sa isang araw. Magising ka na lang na gumuho na pala ang lahat sa paligid mo. At ang nakakatakot, hinayaan mo itong mangyari dahil masarap sa pakiramdam yung bawat butas na ginagawa niya. Kinabukasan matapos yung nangyari sa kusina, hindi ko magawang tumingin ng diretsyo kay Ma'am Graciela. Pakiramdam ko, nakasulat sa noo ko yung ginawa naming pagdikit ng kamay ni Sir Vino. Pero si Ma'am, wala siyang napansin. Paano niya mapapansin? Ang tingin niya lang sa akin ay ang mga kamay na naglalaban ng damit niya at ang mga paang naglilinis ng sahig niya. Doon ko nakita ang isang masakit na katotohanan. Mas madaling magkasala kapag pakiramdam mo ay hindi ka nakikita. Isang hapon, inutusan ako ni Ma'am na iakyat ang kape niya sa master's bedroom. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hawak-hawak niya ang isang maliit na puting kahon, yung mga injection na ginagamit niya para sa fertility treatment. Yung mukha niya na laging matapang at perpekto sa harap ng ibang tao. Nung sandaling yon, parang gumuho. Nakatitig lang siya sa bintana, namumula ang mga mata, at ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak ang hirenggilya. "Ma'am, yung kape niyo po." Mahina kong sabi, hindi siya lumingon. "Iwan mo na lang dyan, Flora." "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Hindi ko mapigilang magtanong. Tao rin naman ako, nakakaramdam ng awa. Doon siya tumingin sa akin, pero hindi awa ang nakita ko sa mga mata niya, kundi puot. Isang galit na galing sa kaibuturan ng isang babaeng pakiramdam niya ay tinalikuran siya ng tadhana. "Bakit mo tinatanong? Para may maikwento ka sa mga kasama mong katulong? Iwan mo na ang kape at lumabas ka na." Sigaw niya. Lumabas ako na parang binuhusan ng malamig na tubig. Gusto ko siyang intindihin, pero sa tuwing sinusubukan kong maging mabuti, tinataboy niya ako. At doon pumasok ang masamang bulong sa isip ko. Kaya ka siguro hindi binibiyayaan ng anak kasi napakasama ng ugali mo. Patawarin ako ng Diyos, pero naramdaman ko yon. At ang bulong na yon ang naging lisensya ko para hindi na makaramdam ng sobrang guilt sa tuwing lalapit ako kay Sir Vino. Nung gabing yon, umuulan ng malakas. Wala si Ma'am Graciela. May dinaluhang gala dinner para sa mga abogado. Si Sir Vino naman, maagang umuwi pero dumiretso sa library niya sa itaas. May bitbit siyang mga plano ng gusali, mukhang pagod na pagod. Pagkatapos kong magligpit sa baba, naramdaman ko na naman yung hila. Yung boses sa loob ko na nagsasabing, "Puntahan mo siya. Kailangan ka niya." Kumatok ako sa library. "Sir Vino, magdadala lang po ako ng tsa." "Pasok, Flora." Sagot niya. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang 3 bagay na hanggang ngayon ay hindi ko malimutan. Una, ang amoy ng library, halo ng lumang papel, leather na upuan, at yung pabango niyang sandalwood na parang yakap na bumabalot sa buong kwarto. Pangalawa, yung mga sleeves ng puting polo niya na nakatupi hanggang siko, na nagpapakita ng mga ugat sa braso niyang mukhang matitigas pero alam kong malambot humawak. At pangatlo, yung buhok niyang gulo-gulo, malayo sa ayos niya kapag kaharap ang asawa niya. "Hindi ka pa ba napapagod, Flora?" Tanong niya habang inilalapag ko ang tsaa sa mesa niya. "Gabi-gabi mo na lang akong inaasikaso." "Trabaho ko po yun, sir." Sagot ko. Pero alam naming dalawa na higit pa sa trabaho ang ginagawa ko. "Hindi lahat ng trabaho. May malasakit," sabi niya sabay sandal sa upuan. Tumingala siya sa akin. "Alam mo ba, minsan pakiramdam ko, ikaw lang ang nakakakita sa akin sa bahay na ito." Si Graciela. Busy siya sa batas, busy siya sa doktor, busy siya sa lahat ng bagay maliban sa kung ano ang nararamdaman ko. "Mahal po kayo ni Ma'am, sir. Stress lang po siguro siya." Pagsisinungaling ko, tumawa siya ng mapait. "Mahal? Baka yung ideya ng pagiging pamilya ang mahal niya. Pero yung tao, hindi ko na alam."
Hindi ko namalayang lumapit na pala ako sa kanya. Yung distansya na dapat ay naghihiwalay sa amo at katulong, unti-unting nawawala. Inayos ko yung mga papel sa mesa niya. Pero ang totoo, gusto ko lang mapalapit sa kanya. Sir, wag po kayong masyadong mag-isip ng ganyan. Marami pong nagpapahalaga sa inyo, sabi ko. Ang boses ko, parang bulong na lang. Tumingin siya sa akin. Isang tingin na punong-puno ng pangungulila. Tulad mo, Flora, pinapahalagahan mo ba ako? Bago ko pa masagot, hinawakan niya ang kamay ko. Pero hindi lang basta hawak. Hinila niya ako ng bahagya. Sapat na para maramdaman ko ang init ng hininga niya. Mali ito, sir. Bulong ko. Pero hindi ako gumagalaw. Bakit hindi ako gumagalaw? Alam ko, sagot niya. Pero sa buong buhay ko, palagi kong ginagawa ang tama. Palagi akong sumusunod sa gusto ng iba. Ngayon lang ako gustong maging makasarili. Doon ko naramdaman ang unang haplos ng labi niya sa likod ng kamay ko. Marahan, parang nagtatanong kung pwedeng ituloy. At sa halip na bawiin ang kamay ko, hinayaan ko siya. Hinayaan ko siyang itaas ang tingin sa akin hanggang sa magtagpo ang aming mga labi. Ang unang halik na yon, hindi yon parang sa pelikula na may fireworks. Masakit siya. Masakit dahil alam mong may sinisira ka, pero kasabay nun, may isang bahagi ng pagkatao ko na parang nabuhay matapos ang mahabang panahon. Naramdaman ko ang sarili ko bilang babae. Mahalaga, kailangan, hinahangad. Nung bumitaw siya, pareho kaming hingal na hingal. Ang library na tahimik kanina, parang naging kulungan na puno ng kuryente. Flora, tawag niya sa akin. Hahawakan niya sana ulit ako nung biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa niya. Isang malakas na ring na parang sampal sa aming dalawa. Tiningnan niya ang screen. Si Ma'am Graciela, nanigas ako. Ang kaninang init, biglang naging yelo. Mabilis akong lumayo sa kanya. Inaayos ang uniforme ko na hindi naman nagulo. Habang ang puso ko ay parang gustong tumakas palabas ng bintana. Sagutin niyo na po, sir. Baka nasa labas na si ma'am, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa takot at sa isang emosyon na hindi ko pa mapangalanan. Paninibugho. Lumabas ako ng library nang hindi na siya tinitingnan. Habang pababa ako ng hagdan, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Doon ko napagtanto. Wala nang balikan ito. Nilampasan ko na ang linyang iginuhit ng Diyos at ng tao. At ang pinaka nakakakilabot na bahagi, habang hinahawakan ko ang labi ko na nadama ang halik niya, hindi pagsisisi ang nararamdaman ko, kundi isang tanong na alam kong magdadala sa akin sa impyerno. Kailan ko siya uli mahahawakan? Nagsimula ang tinatawag nilang double life. Isang buhay kung saan ako ang masunuring katulong na nakayuko kapag dumadaan ang senyora. At isang buhay kung saan ako ang babaeng nagbibigay ng kapayapaan sa isang lalaking uhaw sa pag-unawa. Mahirap pala magpanggap. Yung bawat kalansing ng kubyertos sa hapagkainan habang nagsisilbi ako, parang tunog ng kampana sa simbahan na nagpapaalala sa akin ng aking mga kasalanan. Nakatayo ako sa gilid. Hawak ang pitsil ng tubig, habang nag-uusap sila ni Ma'am Graciela tungkol sa mga kasong hinahawakan nito. Vino, you're not listening, puna ni Ma'am Graciela. Ipinatong niya ang tinidor. Ang tunog nito sa plato ay parang kulog sa pandinig ko. I am Graciela. Pagod lang ako, sagot ni Sir Vino. Hindi siya tumitingin sa asawa. Sa halip, saglit na dumapo ang paningin niya sa akin. Mabilis, hindi mapapansin ng iba, pero sapat na para manginig ang tuhod ko. 3 bagay ang napansin ko kay Sir Vino nung umagang yon na nagsasabing hindi rin siya nakatulog. Yung bahagyang pamumula ng mga mata niya, yung paraan ng paglaro niya sa kanyang wedding ring na parang gusto niyang tanggalin, at yung pagkagat niya sa kanyang ibabang labi, ang labing dumampi sa akin kagabi. Flora, bakit nakatulala ka dyan?
Refill the water. Mataray na utos ni Ma'am Graciela. Oo po, ma'am. Pasensya na po. Mabilis kong sagot. Habang ibinubuhos ko ang tubig sa baso ni Sir Vino, naramdaman ko ang likod ng kamay niya na sumagi sa braso ko. Sadya. Isang maliit na haplos na punong-puno ng panganib. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero nanatili akong nakayuko, habang ang sikmura ko ay parang binabaligtad. Pag-ibig ba ito? O baka naman lason na unti-unting pumapatay sa katinoan ko? Nung day off ko, pumunta ako sa Quiapo para magpadala ng pera sa Quezon. Doon ko kinuha ang pagkakataon na makipagkita kay Mila, ang kababata ko na nagtitinda sa palengke. Kailangan kong maglabas ng loob. Akala ko, maiintindihan niya ako. Anong nangyayari sa iyo, Flora? Tanong ni Mila habang kumakain kami ng pares sa tabi ng kalsada. Parang kang nakakita ng multo. O baka naman nakakita ka ng ginto. Mila, may sasabihin ako. Pero kailangan, sa atin lang to. Bulong ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang tsa, ang library, ang halik. Imbes na matuwa o maawa, tinitigan ako ni Mila ng matalim. Yung tingin na parang hinuhubaran ng kaluluwa ko. Flora, gaga ka ba? Prangkang sabi niya. Hindi ka prinsesa sa kwentong ito. Sa paningin ng mundo, isa ka lang katulong na pumatol sa amo. Kapag nalaman niya ng asawa niya, tingin mo ba ipagtatanggol ka ni Sir Vino? Hindi, Flora. Itatapon ka niya para iligtas ang pangalan niya. Hindi siya ganun, Mila. Nakikita ko ang lungkot niya. Lahat ng lalaking gustong mangaliwa, malungkot ang drama. Putol niya sa akin. Makinig ka. Ang apoy, habang maliit pa, madaling hipan. Pero kapag lumaki na yan, lahat kayo masusunog. Huwag mong isugal ang dangal mo para sa isang sandaling kilig. Umuwi akong mabigat ang loob. Ang mga salita ni Mila, parang mga sampal na ayaw tumigil sa isip ko. Pero pagpasok ko pa lang sa mansyon, nawala lahat ng resolusyon ko. Gabi na naman, tahimik na ang bahay. Paakyat na sana ako sa kwarto ko nung biglang bumukas ang pinto ng library. Lumabas si Sir Vino, hawak ang isang maliit na piraso ng papel. Inabot niya ito sa akin habang naglalakad siya palampas, na parang wala lang. Pagdating ko sa kwarto ko, binuksan ko ang papel. May nakasulat na address sa Quiapo, isang maliit na apartment malapit sa simbahan, at sa ilalim may maikling mensahe. Doon tayo mag-uusap ng walang takot. Bukas, 2:00 ng hapon. Please, Flora, kailangan kita. Napatitig ako sa sulat kamay niya. Maayos, matitigas ang bawat guhit, pero ramdam ko ang pakiusap. Isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko habang nakahiga ako sa manipis kong kutsyon. Bakit ako? Sa dami ng babaeng maganda at kapantay niya, bakit isang gaya ko na amoy bawang at amoy sabon ang hinahanap niya? Siguro, dahil ako lang ang nakakakita sa kanya bilang Vino at hindi bilang si Severino Almonte na kailangang maging perpekto. O baka naman, pareho lang kaming dalawa na naliligaw sa loob ng malaking mansyon na ito. At ang tanging paraan para mahanap ang daan palabas ay ang hawakan ng kamay ng isa't isa. Kahit pa sa dilim kami dumaan. Kinabukasan nagpaalam ako kay Ma'am Graciela na bibili lang ng gamot para sa aking nanay sa Quezon. Nagsinungaling ako nang diretso sa mata niya. At ang masakit, hindi man lang siya nagduda. Hindi niya ako tiningnan ng matagal para makita ang panginginig ng mga kamay ko. Nagsuot ako ng pinakamaganda kong blusa, isang lumang kulay rosas na may maliliit na bulaklak. Naglagay ako ng kaunting polvo at lipstick na hiram ko kay Mila. Pagdating ko sa address na yon, bumungad sa akin ang isang lumang gusali. Maingay ang paligid, amoy usok, malayo sa karangyaan ng Forbes Park. Pero pag-akyat ko sa ikatlong palapag at pagbukas ng pinto, nandoon siya. Nakatayo siya sa gitna ng maliit na sala, nakasuot lang ng t-shirt at maong. Wala ang suit, wala ang relo, wala ang maskara. Dumating ka, sabi niya, at sa boses niya,
Narinig ko ang isang bagay na hindi ko inakalang maririnig ko mula sa isang bilyonaryo. Ang tunog ng isang taong sa wakas ay nakauwi na. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang mukha ko. Ang mga daliri niya, magaspang pero maingat, parang humahawak ng mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Sa maliit na silid na yon, sa gitna ng ingay ng kuyapo, naramdaman ko ang mundong unti-unting nawawala sa paligid namin. Mali ito. Alam kong mali ito. Pero habang hila niya ako palapit para sa isang yakap na parang ayaw na niyang bumitaw, isang katotohanan ang pumasok sa isip ko. Sa mansion, ako ang katulong. Pero dito, sa maliit na kwartong ito, ako ang reyna. At ang koronang suot ko ay gawa sa mga kasalanang hindi ko na kayang talikuran. Ang bawat oras na ninanakaw namin sa maliit na kwartong yon sa Quiapo, may kalakip na interes. Parang utang sa Bombay. Madaling hiramin. Pero alam mong darating ang araw na paniningilin ka at baka wala kang sapat na pambayad. Sa loob ng kwartong yon, 3 bagay lang ang kasama namin. Isang maingay na electric fan na kulay asul na parang hirap ng umikot, ang amoy ng murang sabon sa labada na gamit ko, at ang tunog ng ulan na tumatama sa kinakalawang na yero ng kabilang gusali. Sa mansyon, si Severino Almonte siya, ang makapangyarihang negosyante. Pero dito, sa ibabaw ng manipis na kutsyon na may disenyong kupas na bulaklak, si Vino lang siya. Isang lalaking humihingi ng tawad sa bawat halik. Isang taong bumubulong ng mga pangakong alam naming pareho na hindi kailanman matutupad. Flora, kung maaga lang kitang nakilala. Sabi niya isang hapon habang nakahiga kami, pinapanood ang anino ng mga dahon sa kisame. Kung maaga mo akong nakilala, kilala sir, baka hindi mo rin ako napansin. Sagot ko. Dahil ang mga katulad ko, nakikita lang kapag may dumi sa sahig na kailangang linisin. Hinarap niya ako at hinaplos ang buhok ko. Ang init ng palad niya, ramdam ko hanggang sa buto. Hindi totoo yan. Nakikita kita. Kahit nung unang araw mo pa lang, nung nakatayo ka sa harap ng gate at parang gusto mong tumakbo pabalik sa Quezon, nakita na kita. Nung sandaling yon, muntik ko nang makalimutan na may asawa siyang naghihintay sa kanya sa Forbes Park. Muntik ko nang makalimutan na ako ang ibang babae. Pero kapag bumalik na kami sa mansion, ang katotohanan ay parang sampal na nagpapagising sa akin. Isang gabi, nadatnan ko si Ma'am Graciela sa banyo ng master's bedroom. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa bathtub, at hawak ang isang pregnancy test kit. Isang guhit lang, negative na naman. Ang mga mata niya na laging matalim, ngayon ay parang mga basag na kristal. Humahagulgol siya, pero walang tunog. Yung klaseng iyak na parang pinipiga ang buong pagkatao niya. Ma'am, tawag ko. Agad akong lumapit para tulungan siyang tumayo. Bakit, Flora? Tanong niya. Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit. Bakit ang unfair? Ginagawa ko naman ang lahat. Lahat ng gamot, lahat ng dasal, lahat ng doktor, pero bakit ayaw pa rin? Tiningnan niya ako. At sa unang pagkakataon, hindi ako dumi sa paningin niya. Alam mo ba kung gaano kasakit yung pakiramdam na ang tingin sa'yo ng pamilya ng asawa mo ay isang sirang gamit? Na wala kang silbi dahil hindi ka makabuo ng bata? Nanigas ako. Ang kamay niyang nakahawak sa akin, parang paso. Gusto kong sumigaw ng sorry. Gusto kong sabihin na, Ma'am, huwag po kayong umiyak sa harap ko. Dahil ako ang dahilan kung bakit mas lumalamig ang asawa niyo sa inyo. Pero nanatili akong tahimik. Tinulungan ko siyang ayusin ang sarili, pinunasan ko ang mga luha niya, habang sa loob-loob ko, dinudurog ako ng sarili kong konsensya. Isang tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa isip ko. Sino ba talaga ang biktima rito? Siya na walang kamalay-malay na niloloko? O ako na alam ang lahat, pero hindi kayang huminto? Lumipas ang 2 buwan. Naging mas madalas ang paghilo ko sa umaga. Noong una, inakala ko lang na dahil sa pagod o sa sobrang init ng panahon.
Pero nung isang beses na nagluluto ako ng almusal at bigla akong nasuka sa amoy ng ginigisa kong bawang, doon na ako kinabahan. Pumunta ako sa CR at ginawa ang bagay na pinakakinatatakutan ko. 2 guhit. Napaupo ako sa inidoro. Parang huminto ang mundo. Ang tibok ng puso ko, parang tambol na naririnig ko hanggang sa tenga ko. 2 guhit na magpapabago sa buhay ko, nawawasak sa pamilyang Almonte. 2 guhit na hinihintay ni Ma'am Graciela sa loob ng 10 taon, pero sa akin ibinigay ng tadhana sa loob lang ng ilang buwan. Paano ko ito sasabihin kay Vino? Matutuwa ba siya? O baka dito na magkatotoo ang sinabi ni Mila na itatapon niya ako para iligtas ang sarili niya? Nung gabing yon, habang nagsisilbi ako ng hapunan, hindi ko magawang tumingin sa kanila. Nakaupo si Vino sa kabisera at si Ma'am Graciela sa harap niya. Tahimik ang lahat, maliban sa tunog ng kutsara at tinidor. "Graciela, I need to go to Batangas this weekend for a site visit," sabi ni Vino. Ang boses niya, walang emosyon. "Again? Pangatlong linggo mo na yan, Vino," sagot ni Ma'am Graciela. Tumingin siya sa asawa niya. "May problema ba tayo? O may problema ka sa akin?" "Wala. Trabaho lang ito," maikling sagot ni Vino. Nagkatinginan kami ni Vino. Saglit lang. Isang tingin na punong-puno ng tensyon. Alam kong alam niya na may mali sa akin. Napapansin niya siguro ang pamumutla ko. Pagkatapos ng hapunan, nung narinig kong pumasok na si Ma'am Graciela sa kwarto, mabilis akong pumunta sa library. Nandoon si Vino, nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa labas. "Vino," tawag ko. Hindi ko na siya tinawag na sir. Hindi na kaya ng labi ko. Lumingon siya. "Flora, anong nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo?" Lumapit ako sa kanya. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Inabot ko sa kanya ang maliit na kit na kanina ko pa hawak-hawak sa bulsa ng apron ko. Nung makita niya ang 2 guhit, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa pagtataka, naging gulat, hanggang sa takot o galak. Hindi ko maipaliwanag. Binitawan niya ang baso ng whiskey na hawak niya. Basag, gaya ng buhay namin. "Flora, sigurado ka ba?" Bulong niya. "Opo, magdadalawang buwan na yata," sagot ko. Nagsimula ng pumatak ang mga luha ko. Anong gagawin natin? "Vino, natatakot ako. Si Ma'am, kapag nalaman niya ito, papatayin niya ako." Hinila niya ako palapit sa kanya. Niyakap niya ako ng sobrang higpit, parang natatakot din siyang mawala ako. Pero sa kabila ng yakap na yon, naramdaman ko ang panginginig ng mga balikat niya. "Huwag kang matakot. Gagawan ko ng paraan," sabi niya. "Hindi ko kayo pababayaan. I'll arrange everything. Maghahanap tayo ng ibang matitirhan mo. Aalis tayo rito." Pero ang asawa mo, "Flora, listen to me." Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. "Ito ang batang hinihintay ko. Hindi ko inakalang sa'yo ko pa ito makukuha. Pero ito na yon. My heir, my son." Napahikbi ako. Sa gitna ng takot, naramdaman ko ang isang maliit na pag-asa. Baka nga ito na ang paraan para maging kami talaga. Baka ito na ang dahilan para iwan niya si Graciela. Pero napatigil kaming dalawa nung marinig namin ang isang tunog mula sa pinto ng library. Isang mahinang kalansing ng susi at ang tunog ng pagbukas ng pinto. Nandilat ang mga mata ko. Mabilis kaming naghiwalay ni Vino. Pero huli na. Nakatayo sa pintuan si Doña Remedios, ang ina ni Vino. Nakasuot siya ng pantulog na seda, ang buhok ay maayos pa rin, at ang mga mata niya ay parang sa isang agila na nakahanap ng biktima. Nakatitig siya sa basag na baso sa sahig, sa pregnancy test kit na nalaglag din, at sa aming dalawa na hingal sa takot. "Vino, anong ibig sabihin nito?" Ang boses niya ay mahinahon, pero mas nakakatakot kaysa sa sigaw ni Graciela. "At ikaw, babae, anong hawak mo?" Doon ko naramdaman ang tunay na lamig.
Hindi ang lamig ng aircon, kundi ang lamig ng isang libingan na unti-unting bumubukas para sa akin. Kung ang takot ay may pisikal na bigat, pakiramdam ko nung sandaling yon, nasa ilalim ako ng isang toneladang semento. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Gusto kong yumuko, pulutin yung basag na baso, o kaya yung kit na nagkalat sa sahig. Pero ang mga mata ni Doña Remedios, parang pinako ako sa kinatatayuan ko. Mama! Simula ni Vino. Yung boses niya na palaging puno ng awtoridad kapag kausap ang mga empleyado niya. Biglang naging boses ng isang batang nahuling nagnanakaw ng candy. Hakbang-hakbang, pumasok si Doña Remedios sa library. Ang bawat yapak ng tsinelas niya sa carpeted na sahig ay walang tunog, pero bingi ang puso ko sa kaba. Tiningnan niya ako mula sa lumang apron na suot ko hanggang sa nanginginig kong mga kamay. Wala siyang sinabi sa akin. At yun ang mas masakit. Yung tingin na nagsasabing hindi ako sapat para bigyan niya ng pansin o galiti. Yumuko siya ng bahagya at tiningnan ang nalaglag na pregnancy test. Hindi niya pinulot. Tinitigan niya lang ng ilang segundo bago ibinalik ang tingin sa anak niya. Severino, mahinahon ang boses niya, pero ramdam ang asido sa bawat salita. Anong klaseng gulo ang ipinasok mo sa bahay ko? Mama, mag-uusap tayo, pero hindi dito at hindi ngayon, sabi ni Vino. Pilit siyang lumapit sa ina niya, sinusubukan siyang ilayo sa akin. Pero itinaas ni Doña Remedios ang isang kamay para pigilan siya. Hindi ko kailangang makipag-usap, Vino. Ang kailangan ko ay paliwanag. At mas mabuti kung mag-isip ka ng magandang kwento bago pa makita ng asawa mo ang dumi sa sahig na to. Tiningnan niya uli yung test kit bago lumingon sa akin. Pulutin mo iyan. Linisin mo ang basag na baso. At pagkatapos, bumalik ka sa kwarto mo. Huwag kang lalabas hanggang hindi ko sinasabi. Parang aso, agad akong lumuhod. Namumutla ang mga daliri ko habang isa-isang pinupulot ang mga bubog. Sa sobrang panginginig ko, hindi ko napansin na natusok na pala ako. Tulo ang dugo sa kamay ko, humalo sa mga bubog. Flora? Akmang lalapit si Vino para tulungan ako, pero pinigilan siya ng nanay niya. Hayaan mo siya. Trabaho niya ang maglinis ng kalat. Mariing sabi ni Doña Remedios. Tahimik akong umiyak. Ang hapdi sa daliri ko ay walang-wala sa hapdi na nararamdaman ko sa dibdib ko. Pinulot ko ang test kit, ang patunay ng pinakamalaki kong kasalanan, at itinago ito sa loob ng palad ko. Tumayo ako nang hindi tumitingin kay Vino at lumabas ng library. Pagdating ko sa maliit kong kwarto sa likod ng kusina, doon na ako bumagsak. Parang lalabas na ang puso ko sa dibdib ko. Hinugasan ko ang kamay kong may dugo sa maliit na lababo, pero pakiramdam ko, kahit anong kuskus ko, hindi ko na matatanggal ang dumi ng ginawa ko. Niyakap ko ang sarili ko. Heto na ba yon? Heto na ba ang simula ng paniningil? Kinaumagahan, gumising ako ng mas maaga sa lahat. Akala ko, palalayasin na ako ni Doña Remedios. Inaasahan ko na ang sigaw ni Ma'am Graciela. Inempake ko na ang iilang pirasong damit ko sa lumang bag na dala ko mula Quezon. Pero lumipas ang almusal, lumipas ang tanghalian. Walang nangyari. Nagbihis si Ma'am Graciela, nagmamadali para sa isang court hearing. Si Vino, tulad ng dati, malamig ang pagbati bago pumasok sa sasakyan papuntang trabaho. At si Doña Remedios, nakaupo lang siya sa beranda, umiinom ng tsa at nagbabasa ng dyaryo na parang walang nangyari kagabi. Ang tahimik. Masyadong tahimik. At nalaman ko, ito ang ilusyon ng kaligtasan bago ang totoong bagyo. Nang malapit ng maghapon, tinawag ako ni Kuya Nanding ang driver. Flora, pinapapunta ka ni Doña sa sala, sabi niya. Tiningnan niya ako ng may halong awa at babala. Matagal na si Kuya Nanding sa pamilya Almonte at alam kong may ideya na siya sa mga nangyayari. Pero tulad ng lahat ng nakakakita ng sikreto, pinili niyang magbulag-bulagan. Pumasok ako sa sala.
Nakaupo si Doña Remedios sa gitna ng malaking sofa. May isang brown envelope na nakapatong sa mesa sa harap niya. "Umupo ka, Flora," utos niya. Hindi ako umupo. Nanatili akong nakatayo, nakayuko, hinahawakan ang dulo ng apron ko. "Alam kong narinig mo ako. Umupo ka." Matigas na sabi niya, kaya wala akong nagawa, kundi ang maupo sa gilid ng upuan, parang bisitang hindi imbitado. Tinitigan niya ako. Pinag-aralan niya ang bawat detalye ng mukha ko, ng buhok ko, ng katawan ko. "Ilang buwan na?" tanong niya. "Pipo? Huwag mo akong pilosopohin. Ilang buwan na ang bata dyan sa tiyan mo?" Napalunok ako. "Magdadalawang buwan na po, senyora." Tumango siya ng dahan-dahan. Kinuha niya ang brown envelope at itinulak ito palapit sa akin. "May ₱250,000 dyan. Sapat na para makauwi ka ng probinsya, magtayo ng maliit na negosyo, at ipagamot ang pamilya mo. Aalis ka. Bukas na bukas din." Napatitig ako sa envelope. ₱250,000. Para sa isang probinsyanang gaya ko, napakalaking halaga nito. Pangarap ko to, di ba? Ang makaahon? Pero nang hawakan ko ang tiyan ko, biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa anak ko. Anak namin ni Vino. "Senyora, pasensya na po pero alam po ba ni Sir Vino ito?" Tanong ko. Ang boses ko hindi na kasing hina ng dati. Kumunot ang noo niya. "Hindi niya kailangang malaman." "At bakit? Akala mo ba pipigilan ka niya? O masyado ka nang naniwala sa mga matatamis niyang salita habang nasa kama kayo?" Parang sinampal ako ng mga salita niya. "Makinig ka sa akin, Flora." Idinikdik niya ang bawat salita. "Nakita ko na ang mga katulad mo, mga babaeng gagamitin ang katawan, at ngayon ay ang anak sa tiyan, para makaakyat sa buhay na hindi para sa inyo. Akala mo ba dahil anak yan ni Vino, matatanggap ka ng pamilyang ito? Ikaw na walang pinag-aralan, ikaw na naglilinis ng kubeta namin." Umiyak ako, pero hindi ako sumuko. "Hindi ko po hiningi ito. Hindi po ako humingi ng pera. Mahal ko po si Sir Vino." Biglang tumawa ng mapakla si Doña Remedios. Isang tawa na parang nakarinig ng magandang biro. "Mahal? Anong alam mo sa pagmamahal? Ang alam mo lang ay ang kumapit sa taong may pera. Tingin mo ba iiwan ni Vino si Graciela para sa'yo?" Oo, hindi sila magkaanak, pero si Graciela ay isang Fuentebella. May pangalan siya. May silbi siya sa negosyo ng anak ko. Ikaw, anong maibibigay mo bukod sa kahihiyan? Doon ko napagtanto. Sa paningin nila, hindi tao ang nasa tiyan ko. Isa lang itong problema na kailangang bayaran para mawala. "Hindi ko po kukunin ang pera," sabi ko sabay tayo. Nanginginig ang mga binti ko, pero tumayo ako ng tuwid. "Aalis po ako, senyora. Aalis po ako ng bahay na ito kahit walang bayad. Pero ang anak ko, anak namin ito ni Vino." Bago pa siya makasagot, may narinig kaming pagbukas ng pinto mula sa hallway. "Mama? Flora? Anong nangyayari rito?" Si Ma'am Graciela. Kakarating lang niya galing sa korte. Nakasuot siya ng puting suit, hawak ang briefcase at nakatingin sa aming dalawa nang may halong pagtataka. Nanigas ako. Ang envelope na may pera ay nasa ibabaw pa rin ng mesa. Ang mga mata ni Ma'am Graciela ay naglipat-lipat mula kay Doña Remedios, papunta sa pera, at pababa sa akin na umiiyak. At sa sandaling yon, alam kong hindi ko na kailangang umalis. Dahil ang bagyo, narito na mismo sa harapan namin. Alam niyo ba kung ano ang mas nakakatakot kaysa sa babaeng sumisigaw at nagbabato ng gamit? Yung babaeng tahimik. Yung babaeng nag-iisip habang tinitingnan ka. Sana sumigaw na lang si Ma'am Graciela nung sandaling yon. Sana sinabunutan niya ako. Kinaladkad palabas ng mansyon. Mas madali sanang tanggapin yung pisikal na sakit. Pero bilang isang abogado, hindi siya gumagalaw ng walang ebidensya. At bilang isang asawa,
Siguro, isang bahagi ng utak niya, umaasang mali ang iniisip niya. I asked a question. Inulit ni Ma'am Graciela. Ibinaba niya yung itim na leather briefcase niya sa sofa. Yung hawakan nun medyo kupas na sa higpit ng hawak niya araw-araw. Hinubad niya yung salamin niya at tiningnan yung makapal na brown envelope na nakabuka ng bahagya, nagpapakita ng mga bundle ng 1,000. Bago pa ako makasagot, nagsalita na si Doña Remedios. Ang bilis, ang linaw, walang kahit anong panginginig sa boses. Aalis na si Flora, Graciela, sabi ng matanda. Sabay higop ng tsaa na parang nagkukwento lang ng lagay ng panahon. May malubhang sakit ang nanay niya sa Quezon. Kailangan ng malaking pera para sa operasyon. Nagmagandang loob na ako bilang pabuya sa serbisyo niya rito. Napatingin ako kay Doña Remedios. Ang galing niyang magsinungaling. Sa loob ng ilang segundo, nabuo niya ang perpektong kwento para iligtas ang pangalan ng anak niya. Tumingin sa akin si Ma'am Graciela. Yung mga mata niya, parang x-ray na tumatagos hanggang sa kaluluwa ko. 250,000 para sa operasyon. Napakabuti naman pala ng biyenan ko. Naglakad siya palapit sa akin. Bawat hakbang ng takong niya, parang pumupukpok sa dibdib ko. Huminto siya sa harap ko. Naamoy ko yung pabango niya. Matapang, amoy bulaklak na hindi tumutubo sa Pilipinas. Totoo ba, Flora? May sakit ang nanay mo? Mahinang tanong niya. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihing, hindi po. Wala pong sakit ang nanay ko. Ang pera pong yan ay pambayad nila sa bata sa sinapupunan ko na anak ng asawa niyo. Pero nung ibubuka ko na ang bibig ko, nakita ko ang tingin ni Doña Remedios. Isang malamig na banta. Oo po, ma'am. Nanginig ang boses ko. Kailangan ko po kasing umuwi. Tumango si Ma'am Graciela. Mabagal. Ganun ba? Sana gumaling siya. Tumingin siya sa mga kamay ko. Nung sandaling yon ko lang napansin. Sa sobrang kaba ko, hindi ko na malayang nakapatong pala ang 2 kamay ko sa ibabaw ng tiyan ko. Isang reaksyon ng isang inang nagpoprotekta sa anak niya. Nakita ko kung paano nanigas ang panga ni Ma'am Graciela nung makita niya ang posisyon ng mga kamay ko. Bilang isang babaeng 10 taong sumusubok magbuntis, alam niya ang ibig sabihin ng kilos na yon. Hindi niya kailangan ng medical record. Hindi niya kailangan ng confession. Sa isang tingin lang, alam na niya. Doon ko nakita ang pagkasira ng mundo niya. Nag-iba ang kulay ng mukha niya. Mula sa maputla naging parang abo. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya nagwala. Humarap siya kay Doña Remedios. Make sure she packs everything today, Mama. Ayoko nang makita ang kahit anong gamit niya sa bahay na ito pag-uwi ko mamayang gabi. Pagkatapos nun, kinuha niya ang briefcase niya at naglakad paakyat ng hagdan. Tuwid ang likod. Mataas ang noo. Pero bawat hakbang niya, alam kong may pinapatay siya sa loob niya. Umakyat ka na sa kwarto mo at mag-empake. Malamig na utos ni Doña Remedios sa akin pagkaalis ni Graciela. Ipapahatid kita kay Nanding sa terminal at kunin mo ang pera. Huwag kang magpakamartir. Pare-pareho lang tayong alam kung anong kailangan mo. Tumalikod na ako at naglakad pabalik sa maliit na kwarto ko. Wala akong dinalang pera. Naiwan yung envelope sa mesa. Anong gagawin ko sa pera kung ang kapalit naman nun ay isusuko ko si Vino? Bakit ganon? Kapag nandoon ka na sa gitna ng kasalanan, nagiging makasarili ka na. Ang iniisip ko na lang, paano kami ni Vino? Paano yung mga pangako niya sa akin sa maliit na kwarto sa Quiapo? Aalis ba talaga ako nang hindi siya kinakausap? Umupo ako sa sahig ng kwarto ko, yakap-yakap ang mga tuhod ko. Umiyak ako hanggang sa wala nang lumabas na luha. Ano bang mas masama? Ang magsinungaling para protektahan ang sarili mo o ang sabihin ang totoo kahit alam mong may wawasakin kang ibang tao? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Bandang 7:00 ng gabi, narinig ko ang pagdating ng sasakyan ni Vino. Nag-abang ako sa awang ng pinto ng kwarto ko na nakakonekta sa kusina. Nakita ko siyang naglakad papasok. Pagod.
Hawak ang suit jacket niya sa isang kamay. Sasalubungin ko sana siya. Sasabihin kong pinapalayas na ako ng nanay niya. Pero biglang lumabas si Ma'am Graciela mula sa dining area. Vino, bati nito. Normal lang boses. Sobrang normal na nakakapanindig balahibo. Huminto si Vino. Graciela, nandito ka na pala. Nasaan si Flora? Gusto ko sanang magpakape. Napatakip ako ng bibig sa loob ng madilim kong kwarto. Vino, huwag mo akong hanapin. Sigaw ng isip ko. Ngumiti si Ma'am Graciela. Isang ngiti na hindi umabot sa mga mata niya. Umalis na si Flora. Pinauwi na siya ni Mama kaninang hapon dahil may sakit daw ang nanay sa probinsya. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Mama? Nakita ko kung paano napaawang ang bibig ni Vino. Namutla siya, yung pagod sa mukha niya napalitan ng kaba. Umalis? Kailan pa? Nagpaalam ba siya ng maayos? Lumapit si Ma'am Graciela kay Vino at inayos ang kwelyo ng polo nito. Ang lapit-lapit nila sa isa't isa. Bakit parang gulat na gulat ka, mahal? Katulong lang naman siya. Makakahanap tayo ng bago. Tinapik niya ang dibdib ni Vino bago naglakad pabalik sa taas. By the way, I booked the catering for our 10th anniversary next week. Gusto kong i-celebrate natin ng malaki. Tayong dalawa. At lahat ng taong malapit sa atin. Naiwan si Vino sa gitna ng sala. Hindi makagalaw. Ako naman, unti-unting napaupo sa sahig ng madilim kong kwarto. Hindi ako umalis. Hindi ako nagpahatid sa terminal. Nagtago ako rito dahil hinintay ko siya. Pero habang naririnig ko ang tunog ng takong ni Ma'am Graciela na umaakyat sa hagdan, alam ko nang huli na ang lahat. Hindi niya ako pinapalayas. Iniipon niya kami sa isang lugar. Gusto kong lumabas para sabihin kay Vino na tumakbo na kami. Pero nanatili akong nakaupo sa dilim, hinihimas ang tiyan ko. Natatakot ako. Dahil naramdaman ko na hindi lang simpleng paghihiwalay ang mangyayari. May magbabayad ng dugo. Sabi nila, ang pinakamasakit daw na natatanggap ng isang kabit ay sabunot, sampal, o ang kaladkarin sa kalsada para ipahiya sa maraming tao. Hindi totoo yon. Kapag naranasan mo na ang nakakabininging katahimikan ng isang asawang alam na ang lahat, pero pinipiling ngumiti sa harap mo, doon mo may isip na sana sinampal ka na lang niya para matapos na. Nung gabing yon, nanatili ako sa loob ng madilim kong kwarto sa likod ng kusina. Narinig ko ang mga yabag ni Vino pababa ng hagdan matapos umakyat ni Ma'am Graciela. Pablik-balik ang tunog ng sapatos niya sa marmol na sahig. Balisa. Hindi alam ang gagawin. Gusto ko nang buksan ang pinto at sabihing, nandito ako, Vino. Hindi ako umalis. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Maya-maya, narinig ko ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob ko. Hindi nakalock. Bumukas ito ng tahimik. Pumasok ang isang anino at mabilis na isinara ang pinto. Kahit madilim, kilala ko ang tatlong bagay na nagpakilala sa kanya. Ang amoy ng kape at mamahaling pabango na kumapit sa polo niya. Ang tunog ng paghinga niyang mabigat at mabilis at ang lamig ng kamay niya nang kapain niya ako sa dilim at takpan ng bibig ko. Shh! Ako to! Bulong niya. Pumiglas ako ng bahagya at inalis ang kamay niya. Vino! Pabulong kong iyak. Akala ko rin umalis ka na. Niyakap niya ako sa dilim. Ang higpit. Parang kaming dalawang nakaligtas sa paglubog ng barko. Pero sa totoo lang, kami ang butas kung bakit lumulubog ang barko. Pinapaalis ako ng mama mo. Humihikbi kong bulong sa dibdib niya. Binibigyan niya ako ng kalahating milyon, Vino. Alam niya na. At pakiramdam ko, alam na rin ng asawa mo. Yung tingin niya sa tiyan ko kanina, naramdaman ko ang paninigas ng katawan niya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. Sa liwanag ng buwan na pumapasok sa maliit na bintana, nakita ko ang takot sa mga mata ng isang lalaking akala ko ay kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Hindi ka pwedeng manatili rito, mabilis niyang sabi. Delikado na, Flora.
Hindi ko alam kung anong binabalak ni Graciela. Kapag ganito siyang tahimik, may ginagawa siyang plano. Paano ako? Tanong ko. Ang boses ko, parang bata na iniiwan sa kalye. Mamayang madaling araw, bago magising ang lahat, aalis ka. Kakausapin ko si Kuya Nanding na ihatid ka sa apartment sa Quiapo. Ako na ang bahala kay Nanding. Manatili ka roon. Huwag kang lalabas hanggang hindi ko sinasabi. Pupuntahan kita roon bukas ng gabi. Nag-aalangan ako. Pero paano no tayo? Hinalikan niya ako sa noo. Pangako, Flora, aayusin ko ito. Kailangan ko lang tapusin ang anniversary party next week. May mga investors na darating. Kapag pumutok ang iskandalo ngayon, babagsak ang kumpanya at pati ang pamilya ko, madadamay. Pagkatapos ng party, sasabihin ko na sa kanya. Hihingi ako ng annulment. Nanahimik ako. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit ako naniwala. Siguro dahil kapag buntis ka at wala kang ibang makapitan, kakapitan mo kahit ang pinakanipis na sinulid ng kasinungalingan para lang hindi ka mahulog. Bakit pumayag si Vino na maghintay pa ng 1 linggo? Negosyo ba talaga ang iniisip niya? O sadyang wala pa siyang tapang na bitawan ang asawa niya? At ako, bakit pumayag akong itago sa Quiapo habang siya ay magbibihis ng maayos para i-celebrate ang 10 taon nilang kasal sa harap ng maraming tao? Madaling araw. Wala pang araw. Dala ang isang lumang bag. Sumakay ako sa likod ng van na minamaneho ni Kuya Nanding. Hindi niya ako tiningnan sa rearview mirror. Wala siyang sinabi ni isang salita. Pero yung katahimikan niya, parang sumisigaw ng panghuhusga. Nang makababa ako sa tapat ng lumang apartment sa Quiapo, inabutan ko siya ng pasasalamat. Pero tumango lang siya at mabilis na pinaharurot ang sasakyan pabalik sa mundo kung saan hindi ako kabilang. Lumipas ang 3 araw sa loob ng maliit na apartment na yon. Pinuntahan ako ni Mila pagkatapos ng duty niya sa palengke. Dinalhan niya ako ng mga prutas at sabaw. Pagkakita niya sa akin na nakaupo sa sahig, namumutla at nagsusuka sa maliit na balde na pabuntong hininga siya ng malalim. Tingnan mo ang sarili mo, Flora. Sabi niya habang pinupunasan ang likod ko gamit ang maligamgam na tuwalya. Ganyan ba ang reyna? Nakatago sa eskinita habang yung hari mo nasa mansyon kasama ang totoong asawa? Aayusin daw niya, Mila. Pagkatapos ng anniversary nila, depensa ko, kahit ang boses ko ay parang walang tiwala sa sarili. Padabog na inilapag ni Mila ang tuwalya. Gising, Flora! Lalaki yang tiyan mo. Ano yan? Itatago niya habang buhay dito sa Quiapo. Tapos bibisitahin ka lang niya kapag gusto niya? Kabit ka na nga, gagawin pa niyang tago ang anak mo. Umiyak ako. Ang sakit marinig ng salitang kabit. Kahit totoo, kahit yun ang titulo na binili ko kapalit ng mga halik niya. Pagsapit ng ika-4 na gabi, dumating si Vino. Mukha siyang walang tulog. Yung polo niyang suot ay gusot-gusot na at ang buhok niya ay magulo. Pagpasok niya, niyakap niya agad ako, pero amoy alak siya. Vino, umiinom ka ba? Tanong ko habang inaalalayan siya ng maupo sa manipis na kutsyon. Konti lang. Sa opisina. Hilot niya sa sentido niya. Ang daming problema. Si Mama, kinukulit ako kung umalis ka na talaga. Si Graciela, busy sa pag-aasikaso ng party. Ang weird, Flora. Sobrang saya niya nitong mga nakaraang araw. Parang walang nangyari. Kinilabutan ako. Vino, baka may plano siya. Baka alam na niya kung nasaan ako. Hindi niya alam. Mabilis niyang sagot. Walang nakakaalam kundi si Nanding at bayad ko si Nanding para manahimik. Naglabas siya ng envelope mula sa bulsa ng jacket niya. Nga pala, may pinapabigay siya. Napakunot ang noo ko. Sino? Si Graciela. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan kong kinuha ang envelope. Makapal, mabango, amoy sampagwitan na mamahalin. Nanginginig ang mga daliri ko nang buksan ko ito.
Isang imbitasyon. Kulay ginto ang mga letra. Mr. and Mrs. Severino Almonte cordially invite you to their ika-10 wedding anniversary. At sa ibaba, nakasulat gamit ang mismong kamay ni Graciela, yung matalim at madiin niyang sulat kamay. To our dear Flora Magsino, please come. The celebration won't be complete without the person who brought a new life to our family. Nabitiwan ko ang imbitasyon. Tiningnan ko si Vino na nakayuko at nakahawak sa ulo niya. Hindi plano ni Ma'am Graciela na itago ako. Plano niyang ilabas ako sa harap ng lahat. At ang mas nakakatakot, hindi ko alam kung papayag si Vino na isakripisyo ako sa gabing iyon o ililigtas niya ako. Alam niyo ba yung pakiramdam na alam mong may bangin sa harap mo pero tuloy-tuloy ka pa ring naglalakad? Hindi dahil gusto mong tumalon, kundi dahil pakiramdam mo wala ka na ring babalikan. Yung imbitasyong hawak ko nung gabing iyon sa Quiapo, hindi iyon papel para iyong hatol ng bitay na nakabalot sa ginto at amoy sampagwita. Vino, ano to? Tanong ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. Bakit niya ako pinapapunta? Bakit alam niya ang address na to? Hindi tumingin sa akin si Vino. Nakatitig lang siya sa basong hawak niya. Yung yelo na kanina patunaw ay tumutunog sa baso habang nanginginig ang kamay niya. Hindi ko alam, Flora. Sumpa ko. Wala akong sinabi. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang lugar na to. Si Kuya Nanding, bulong ko. Siya lang ang nakakaalam. Nanding is loyal to the family, Flora, not just to me. Sagot niya nang may halong pait. Graciela is a lawyer. She's trained to find things that people want to hide. At sa bahay na to, ako ang pinakamalaking sikretong itinatago niya. Tumayo ako at lumapit sa maliit na bintana. Sa labas, maingay ang Quiapo. Rinig ang hiyawan ng mga nagtitinda, ang busina ng mga jeep, ang tawanan ng mga lasing sa kanto. Napaka-ironic, di ba? Napakaraming tao sa labas, napakaingay. Pero dito sa loob ng kwarto, ang naririnig ko lang ay ang sarili kong tibok ng puso na parang tambol na bumibilis ang ritmo. Huwag kang pumunta, sabi ni Vino. Tumayo siya at niyakap ako mula sa likod. Inilagay niya ang mga kamay niya sa ibabaw ng tiyan ko. Huwag kang sisipot sa party. Magpapadala ako ng tao para ilayo ka rito bukas. Dadalhin kita sa Batangas, sa resort ng kaibigan ko. Doon ka muna. At pagkatapos, Vino, hinarap ko siya. Magtatago ako habang buhay. Hanggang sa lumabas ang batang ito, itatago mo kami sa mga resort at apartment? Habang ikaw, nakasuot ng suit, nakikipagnitian sa mga kliyente mo, kasama ang legal mong asawa. Hindi siya nakasagot. Doon ko naintindihan ang isang masakit na katotohanan. Ang pag-ibig ng isang lalaking may sabit ay parang utang na walang katapusan ng interes. Babayaran mo ng luha, babayaran mo ng dangal, pero kailanman ay hindi mo magiging pag-aari ang puhunan. Pupunta ako, sabi ko nang may determinasyon na hindi ko alam kung saan nanggaling. Ano? Flora, baliw ka na ba? It's a trap. Alam ko. Sagot ko habang nakatingin sa imbitasyon. Pero ayoko nang magtago, Vino. Ayoko nang maging anino sa loob ng sarili kong buhay. Kung gusto niya akong ilabas sa harap ng lahat, sige. Haharapin ko siya dahil ang batang ito, hindi ito isang pagkakamali na dapat ikahiya. Anak mo to at gusto kong marinig mula sa labi mo, sa harap ng lahat, kung mananatili ka sa tabi ko o tatalikuran mo kami. Natulala si Vino. Siguro hindi niya inasahan na ang mahinhin at masunuring Flora ay marunong palang lumaban. Pero ang totoo, hindi ito tapang, ito ay desperasyon. Gusto ko nang matapos ang lahat, kahit pa ang kapalit ay ang pagkakawasak ko. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang panaginip. Hindi na bumalik si Vino sa apartment hanggang sa gabi ng anniversary. Sabi niya, kailangan niyang magpanggap na maayos ang lahat para hindi magduda si Graciela. 7:00 ng gabi nung dumating ang isang itim na sasakyan sa tapat ng lumang apartment ko sa Quiapo. Hindi si Vino ang sakay.
Isang driver na hindi ko kilala ang bumaba at nag-abot ng isang malaking kahon. Pagbukas ko, bumungad ang isang napakagandang gown. Kulay abo, silver, na parang kulay ng langit bago bumagsak ang ulan. May kasama ring sapatos at isang maliit na note. Wear this. I want everyone to see what my husband preferred over me. Nanginig ang mga tuhod ko. Gusto kong isuka ang lahat ng kinain ko. Ang gown na yon ay hindi regalo. Damit yon ng isang biktima na ihaharap sa mga leon. Pero isinuot ko pa rin. Nag-ayos ako. Tiningnan ko ang sarili ko sa maliit at malabong salamin ng apartment. Hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Malayo na siya sa Flora na galing Quezon na ang tanging pangarap ay makatulong sa magulang. Ang babaeng nasa salamin ay may dalang bata sa sinapupunan. May dalang kasalanan sa balikat at patungo sa isang gabi na alam niyang hindi na siya magiging pareho pagkatapos. Pagdating ko sa venue, isang mamahaling hotel sa Makati, bumungad ang karangyaan. Lahat ng gamit ay ginto at puti. Ang mga bulaklak ay sariwang puting rosas na amoy simbahan. Ang tugtog ng violin ay marahan pero parang bawat nota ay nanunuot sa buto ko. Lahat ng mata ay bumaling sa akin nung pumasok ako sa ballroom. Siguro dahil maganda ang gown o siguro dahil mukha akong ligaw na kaluluwa sa gitna ng mga taong ang suot ay brilyante at perlas. Nahanap ko si Vino sa gitna ng silid. Nakatayo siya sa tabi ni Graciela. Nakasuot siya ng taksido, mukhang perpektong asawa. Pero nung makita niya ako, nakita ko ang baso ng wine na hawak niya na muntik ng malaglag. Namutla siya na parang nakakita ng multo. Si Graciela naman, nagniningning siya. Suot niya ang isang emerald green na gown na bumagay sa kulay ng mga mata niya. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Hindi yung nangiting mataray, kundi yung nangiting nanalo na. "Flora, you came!" Boses ni Graciela sa microphone. Tumahimik ang lahat. Ang tugtog ng violin ay huminto. Lumakad siya palapit sa akin sa gitna ng dance floor. Kinuha niya ang kamay ko. Ang lamig ng kamay niya, parang yelo. "Everyone, I want you to meet the most important guest of the night. This is Flora, our former housemaid." Narinig ko ang mahihinang bulungan sa paligid. "Katulong! Anong ginagawa ng katulong dito? Bakit ganyan ang suot niya? But she's not just a maid." Patuloy ni Graciela. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tumingin siya kay Vino na nakatayo lang doon. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. "Vino, mahal, lumapit ka rito." Tawag ni Graciela sa asawa niya. "Huwag kang mahiya. Anniversary natin, di ba? At may regalo tayo para sa mga guests natin." Lumapit si Vino na parang isang robot. Tumayo siya sa pagitan naming dalawa. Ang tensyon ay sobrang bigat na parang sasabog ang buong hotel. Sabi nila, after 10 years of marriage, dapat may bago. Sabi ni Graciela, tiningnan niya ang tiyan ko na medyo bumabakas na sa gown. And Vino certainly found something new. Flora is pregnant. And based on my husband's reaction, I think we all know who the father is. Gasps! May mga nabitawang baso. Ang katahimikan ay napalitan ng mga bulungan na parang mga bubuyog. Napayuko ako. Gusto kong lamunin ako ng lupa. Naramdaman ko ang mga mata ng mga tao. Panghuhusga, pandidiri, libak. "Graciela, tama na." Bulong ni Vino. Ang boses niya ay basag. "Tama na." Tiningnan siya ni Graciela ng matalim. "Bakit, Vino? Nahihiya ka? Nahihiya ka sa ginawa mo? O nahihiya ka dahil hindi mo kayang aminin na ang batang hinihiling ko sa Diyos gabi-gabi, ibinigay mo sa babaeng naglilinis ng kwarto natin?" Humarap sa akin si Graciela. Lumapit siya ng sobrang lapit na naamoy ko na uli ang sampagwita niyang pabango. "Tell them, Flora. Sabihin mo sa kanila. Mahal ka ba niya? O isa ka lang distraction dahil hindi ko siya mabigyan ng anak?" Tumingin ako kay Vino. Eto na yon, ang sandali na hinintay ko.
Hinihintay kong hawakan niya ang kamay ko. Hinihintay kong sabihin niyang, oo, mahal ko siya. At aalis na kami. Pero si Vino, umiwas siya ng tingin. Binitawan niya ang tingin ko at tumingin sa sahig. Sa harap ng mga magulang niya, sa harap ng mga investors niya, sa harap ng asawa niya, mas pinili niyang manatiling asawa kaysa maging ama ng anak ko. I'm sorry, Graciela. Yan lang ang lumabas sa bibig ni Vino. 3 salita. 3 salita na pumatay sa lahat ng pag-asang natitira sa akin. Tumawa si Graciela. Isang tawa na puno ng pait at tagumpay. See, Flora, that's the price of a man's reputation. At sa mundong ito, mas mahalaga ang pangalan kaysa sa pag-ibig. Kinuha ni Graciela ang isang baso ng champagne at itinaas ito. A toast to my husband's infidelity and to the child who will never have a legitimate name. Cheers! Hindi ko na kinaya. Tumalikod ako at tumakbo palabas ng ballroom. Rinig ko pa rin ang tawanan at bulungan sa likuran ko. Habang pababa ako sa grand staircase ng hotel, ang bawat hakbang ko ay parang pagbagsak ng buong buhay ko. Nung makarating ako sa labas, bumubuhos ang ulan. Basang-basa ang gown na bigay ni Graciela. Nakatayo ako sa sidewalk ng Makati, mag-isa, buntis, at walang kahit ano. Doon ko napagtanto ang sinabi ni Mila. Hindi ako prinsesa sa kwentong ito. Ako ang kontrabida na akala ay biktima. At ang pinakamasakit, hindi ko magawang magalit kay Graciela. Dahil sa dulo ng lahat, pareho lang kaming nawalan. Nawalan siya ng asawa at nawalan ako ng dangal. At ang lalaking pinag-agawan namin, nandoon pa rin siya sa loob. Suot ang suit niya. Itinatago ang dumi sa likod ng gintong pader ng kanyang mansion. Tumayo ako sa gitna ng ulan, suot ang gown na nagkakahalaga siguro nang kikitain ko sa loob ng 10 taon, pero pakiramdam ko, wala akong kahit isang kusing na halaga. Ang tubig ulan ay humalo sa luha ko. Malamig, parang yung tingin ni Vino nung umiwas siya. Doon ko naintindihan, ang gown na ito ay hindi damit. Ito ay isang balat na kailangan kong tuklapin para makahinga uli. Nang gabing yon, bumalik ako sa Quiapo. Hindi ako sumakay ng taxi. Naglakad ako. Hayaan ko ang mga tao na tingnan ako. Isang babaeng nakagown sa gitna ng baha. Basang-basa. Putikan ang laylayan. Ang bawat hakbang ko ay parang paghuhugas ng kasalanan. Pagdating ko sa apartment, nandoon si Mila. Pagkakita niya sa akin, hindi siya nagtanong. Hindi niya ako sinumbatan. Niyakap niya lang ako at kumuha ng mainit na tubig. Mila, bulong ko habang nanginginig sa ginaw. Tama ka. Hindi ako ang bida sa kwentong ito. Ako yung dumi na kailangang walisin para maging malinis uli ang mansyon nila. Hush, Flora. Magbihis ka na. Tapos na yon, sabi niya. Pero hindi pa tapos. Dahil kinabukasan, nalaman ng buong mundo ang nangyari. Ang pamilya Almonte ay laman ng mga chismis sa social media. Ang kumpanya ni Vino nawalan ng mga kontrata. Ang mga investors, isa-isang bumitaw. Hindi dahil sa moralidad, kundi dahil sa gulo. Sa mundo ng mayayaman, ang iskandalo ay mas malala pa sa krimen. 1 linggo ang lumipas bago ko uli nakita si Vino. Kumatok siya sa pinto ng apartment ko. Wala na siyang dalang mamahaling sasakyan. Isang lumang taxi ang nagbaba sa kanya. Ang suit niya, wala na yung kurbata. Ang mukha niya parang tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Flora, tawag niya. Pumasok siya at tiningnan ang maliit kong kwarto. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pandidiri sa mga mata niya. Hindi sa akin, kundi sa paligid. Hindi siya sanay sa ganitong buhay. Anong ginagawa mo rito, Vino? Tanong ko. Nakaupo lang ako sa kama. Hawak ang tiyan ko. Iniwan ako ni Graciela. Kinuha niya ang lahat. Ang bahay, ang kumpanya. Nasa pangalan niya ang karamihan ng assets dahil sa marriage contract namin. Sabi niya, napaupo siya sa sahig. Ang gulo ng buhok niya. Ang mama, ayaw na akong kausapin. Sinasabi niya na sinira ko ang pangalan ng mga Almonte.
Kaya pumunta ka rito? Tanong ko nang may pait. Dahil wala ka nang mapuntahan? Dahil ako na lang ang natitira? Tumingin siya sa akin. May luha sa mga mata niya. Flora, mahal kita. Gusto kong magsimula tayo uli. Sa Quezon, sa inyo. Kahit saan. May natitira pa naman akong kaunting pera. Sapat na para mabuhay tayo. Tinitigan ko siya. 3 bagay ang napansin ko kay Vino nung sandaling yon. Yung panginginig ng mga daliri niya na dati ay napaka-steady kapag humahawak ng ballpen, yung amoy ng alak na mas matapang pa sa amoy niya dati, at yung paraan ng pagtawag niya sa akin na parang ako ang huling salbabida sa gitna ng dagat. Mahal mo ako? Tanong ko. O mahal mo ang ideya na may tatanggap pa sa'yo pagkatapos mong sirain ang lahat? Nung nandoon tayo sa party, Vino, nung kailangan ko ang kamay mo, nasaan ka? Natakot ako, Flora. Hindi mo ba naiintindihan? Mawawala ang lahat sa akin. Sigaw niya. At nawala nga, di ba? Mahinahon kong sagot. Nawala ang lahat kasi mas pinahalagahan mo ang sasabihin ng tao kaysa sa totoo. At ang totoo, Vino, hindi kita kayang samahan sa pagbagsak mo. Anong ibig mong sabihin? Aalis ako, pero hindi kasama mo. Tumayo ako. Ang batang ito, palalakihin ko siyang alam kung sino ang ama niya, pero palalakihin ko rin siyang alam na ang pag-ibig ay hindi dapat itinatago sa dilim. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa party, Vino. Pinanood mo akong hiyain ng asawa mo habang nakatayo ka lang doon. Flora, please. Umalis ka na, Vino. Bumalik ka sa mansyon mo na wala ng laman. Doon ka nararapat. Sa katahimikan na ikaw mismo ang gumawa. Umalis siya. Narinig ko ang mga yapak niya sa hagdan. Mabagal, mabigat. Yun na ang huling beses na nakita ko si Severino Almonte. 1 taon ang lumipas. Nasa Quezon na ako. Binuksan ko ang isang maliit na karinderya sa tapat ng pantalan. Kasama ko si Mila na sumama sa akin para tumulong. Hawak-hawak ko ang anak ko. Isang batang lalaki na ang mga mata ay kamukhang-kamukha ng sa ama niya. Pinangalanan ko siyang Gabriel. Isang bagong simula. Nabalitaan ko na lang kay Kuya Nanding na minsan ay dumadalaw para magdala ng balita na si Ma'am Graciela ay lumipad na patungong Amerika. Hindi siya nag-asawa uli. Nagtayo siya ng isang foundation para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at infidelity. Sabi ni Nanding, nahanap na raw ni Ma'am ang kapayapaan na hindi na ibigay ng kasal nila ni Vino. At si Vino, balita ko, nagtatrabaho siya ngayon bilang isang supervisor sa isang construction site sa Batangas. Payak ang buhay. Minsan daw, nakikita siyang nakatitig sa dagat. Mag-isa, may hawak na kupas na litrato. Hindi ko alam kung litrato ko yon o litrato ni Graciela. O baka litrato ng buhay na pinili niyang sirain. Minsan, kapag gabi at tahimik ang paligid, kapag tanging alon lang ng dagat ang naririnig ko, napapaisip ako, nagmamahalan ba talaga kami ni Vino? O pareho lang kaming nalunod sa sarili naming kalungkutan? Siya nauhaw sa atensyon at ako nauhaw sa pagkilala. Sabi nila, ang bawat kwento ay may aral. Pero sa kwento ko, hindi ko alam kung aral ang tawag dito. Siguro, isa lang itong paalala. Ang pag-ibig na itinayo sa luha ng iba ay parang bahay na itinayo sa buhangin. Gaano man ito kaganda, gaano man ito kataas, darating at darating ang agos ng katotohanan para itumba ito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot kung tama ba o mali ang lahat. Ang alam ko lang, kapag tumitingin ako sa mga mata ng anak ko, nakikita ko ang isang pagkakataon na maging tama. At sa bawat umaga na nagigising ako na walang kailangang itago, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Minsan, ang pinakamalaking sakripisyo ay hindi ang pananatili, kundi ang pagbitaw para mahanap ang sarili. Hindi ko na siya mahal, pero hindi ko rin siya makakalimutan. At sa bawat haplos ko sa buhok ni Gabriel, pinapangako ko sa sarili ko, hinding-hindi ka magtatago sa dilim, anak. Dahil ang katotohanan,
gaano man ito kasakit, ang tanging bagay na magpapalaya sa atin, ang dumi sa mansyon ay malinis na. Ang mansyon mismo ay sarado na. At ako, nandito ako sa dalampasigan, humihinga, nabubuhay, at sa wakas, hindi na ako natatakot sa liwanag.